Tayo ay darako na sa ating series. Praise God. Nandito naman tayo sa ating chapel. At praise God also sa ating youth ay tuloy-tuloy po ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kahit na kanilang tutor o kanilang mentor ay nasa heaven na. So, dire-diretso lang ang ating paglilingkod sa Panginoon. At dire-diretso lang ito ang ating series ng Romans. Lumabot tayo sa ating series sa Romans 4, verse 17 na tayo. Tatapusin na natin ngayon ang Romans 4. Kasi ito ay example na lamang ng pananampalataya, ang buhay ni Abraham. Sabi po rito sa verse 16 muna tayo, yung ating in-emphasize last time. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob o biyaya sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan o yung mga Hudyo, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya, tulad ni Abraham. Yamang siya ang ama nating lahat. So, pinatulayan po sa Romans 4:16 na yan ay sa pananampalataya biyaya, hindi sa gawa, hindi sa utos. Bakit hindi sa utos? Sige nga, i-review natin mga pinig sila. Aklobi sa 15. Bakit hindi sa utos? Sapagkat ang kautosan ay gumagawa ng galit. Pwede natin yung magagalit ng Diyos. Pagka ikaw ay sumusunod sa kautosan, sa utos ni Moises, imbes na matumaan ang Diyos sa iyo, ay galit. Bakit gano'n? Kasi kahit hindi mo naman niya. At tapos na yan eh. Dapat kung saan walang kautosan, ay wala rin pagsalangsang. Tapos sa verse 14, bakit gano'n? Sapagkat kung silang na nasa kautosan, ang siyang mga tagapagmana ay walang kabuluhan ng pananampalataya at nawawalan ng kabuluhan ng pangako. Yun ang ayaw natin nangyari. Yung mawala ng kabuluhan ang pananampalataya, mawalang kabuluhan ang pangako. Importante ang pangako ng Diyos. Mamaya, mag-usapan natin yung mga pangako ng Diyos. Marami po yan, pero magbibigyan mo ng konti mamaya. Pero dito specific na pangako din po yung para sa ating sa mga Hudyo una, tapos sa atin. Kung gusto mong makuha yung pangako niya sa pamamagitan ng kautusan, ginagawa mong void ang pananampalataya at yung pangako mismo. Yung pangako mismo ng Diyos ay nawawala ng kabuluhan. Siyempre, ayaw natin yun. Kaya ang conclusion sa verse 16, sa pananampalataya, para siya sa biyaya, upang ang pangako ay ibig sabihin lumaki siya sa lahat ng bitin. Amen? Para yung pangako ay sure kung ito'y sa pananampalataya at sa biyaya. Yung po ang ating reason bakit ang GGC, the Gospel of Grace Church, pure grace tayo. Ano yung ibig sabihin po ng purong biyaya? Ang ibig sabihin ng purong biyaya, inalis na natin sa ating sistema ang kautosan, 10 utos. Eh, yan ay matinding utos po. Matinding ano po yun eh. Puro po yun eh. Di Paulo, sapagkat marami kang mababangga dyan. Pagka kanya nagturo natin, marami tayong hindi kamukha. Maraming magugulat sa atin. Marami tayong nababanggang katuruan, which is gano'n talaga. Eh si Pablo, gano'n po talaga eh. Talagang to the point na pinatay siya dahil sa kanyang mga turo. Ang turo niya na yung radical sa paningin ng marami, pero actually hindi naman radical yan. Yan talaga ang bagong sistema. Kung baga sa panahon natin, yan ang pinakanyang sistema. At hindi mo po nagbabago yan. Nasa biyaya pa rin tayo ngayon. Wala po kong nagbabago. Amen? Ngayon, sa verse 17, mag-pray muna tayo bago tayo darapos 17 hanggang sa nakapusan na. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa napakabuti niyo sa amin sa araw na Sunday, magandang panahon, kami sasamba sa Diyos na buhay. At tinuwala kami sa inyo, December in Jesus' name. Amen.
Alam niyo po, kung hindi sa biyaya at kung hindi sa pananampalataya ang naituro sa atin at kung hindi nyo inadap yan, tapos si Pastor RJ naman ay, kung hindi sa biyaya, hindi sa pananampalataya, asang pupunta si Pastor RJ? Pero masalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa biyaya tayo at sa pananampalataya sa ginawa ni Jesus Christ, kaya tayo naligtas. Amen? Hindi lamang yung magbabago ang buhay natin dito, totoo po yan. Pero higit sa lahat, hindi tayo mapapamak sa impyerno. Kasi kung ang sinasabi ng Bible, kung sa kautusan ay doon ka aasa sa Diyos, ay galing pa nga ng Diyos ang mangyayari sa iyo. Paano ka dadalisan ng Diyos sa langit kung nagagalit siya sa iyo? Amen? Salamat sa Panginoon. Tinuro ka. Ito po ay nag-transcend ng buhay. Ang ating pinag-uusapan ngayon ay hindi lamang panlupa, hindi lang pag-isip. Ang ating pinag-uusapan mo ay it's beyond life. It's bigger than life. Okay, hanggang sa life after. Habang ang sa mundo ito ay may effect, may persa ang pinag-uusapan natin. Amen? Diba? Dahil dito sa pananampalataya, upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumaki, ibig sabihin tiyak. So therefore, nakakatiyak tayo dahil sa pananampalataya at sa biyaya, tiyak ang kaligtasan ng Pastor Arnie, tiyak nasa langit siya. Imagine niyo kung hindi natin nakakapunan yan. Kasi hindi natin pinaniwalaan yan. Ang pinaniwalaan natin yung gawa pa rin ng tao, yung performance ng tao. Walang nakakatiyak. Ang dami namamatay ng mga kababayan natin, namamatay sila. Wala silang katiyakan. At kung wala silang katiyakan, pupunta sila sa langit, saan sila pupunta? Kung siya gawa, akman. Kung ang mahal mo sa buhay na impyerno na, ano bang pag-asa mo makikita mo siya? At eventually ikaw, may impyerno ka rin. Makikita mo sa impyerno. Actually, wala na kayong fellowship doon sa impyerno. Amen? Salamat sa Panginoon. Katotohanan po kasi yun binigay na Diyos sa atin yung katotohanan. Ang gagawin ng tao, paniwalaan lang para magkaroon ng effect sa buhay niya. Okay? Sabi sa 17, gaya na nasusulat, kasi nakasulat po yan Ginawa kitang ama, mababasa ko sa Genesis 15. Sabi kay Abraham, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Nangyari po ba yan? Kasi Abraham ngayon ay ama ng maraming bansa. Happen. Nangyari. Actually, yung mga anak niya rin, sabi ng physical, ginigera sila ng Israelita. Tapos lahat tayo naman, sa pananampalataya, ama natin si Abraham. Sa naman, ang Israel, hanggang ngayon, that is how many years na yan? Nasa almost 4,000 years na magmula kay Abraham hanggang ngayon. So, very solid ng Israel. Nakikita niyo po ba yung mga pinoskop? Makita mo ang kaharap, dapat tapos parang kultong lang yung Israel. Bakit hindi magabi-gabi ang Israel? Hindi na matatapos lalo na ngayon sa pag-rain state nila sa Israel. Sapagkat ang Diyos ay tutukuin. Amen. Totoo ang Diyos. Totoo ang sinabi niya. Ngayon, sabi nito, magiging ama ka ng maraming bansa. Sa Pilipino rin, may mga believer, tayo yun. Tapos meron dito sa Sukat, dito na tayo sa Royal. Tayo ngayon ay dahil niya sa pananampalataya. Sa chapter 3 ng Galatia, lahat ng na kay Kristo ay lahi ni Abraham. Amen. So, totoo po yan, no? Ang puntos ko rito, ang salita ng Diyos ay maasahan. Kung ito'y magiging totoo sa iyo kung paniniwalaan mo. Okay? Sa harapan niya o sa kanyang pinanampalatayanan, importante po ay ang ating pinanampalatayanan sa makaming bagay ang Diyos. Tayo po'y nananampalataya sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, lalo na sa Roma, kaya tinuulit ko po ang Roma ang ating basihan ng ating pananampalataya. Ito po kasi yung Magna Carta, Constitution ng Iglesia. Amen? Yan ang mga doktrina ng Iglesia sa Roma. Okay? Na nagbibigay buhay sa mga patay. Amen? Alam niyo po ba, Diyos na
gumawa ng buhay, gumawa ng lahat ng bagay na nakikita mo ng universe. Tapos nagkasala-alang yung tao na mamatay. Pero dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, nagbibigay buhay sa mga patay. Amen? Tayo naman spiritually patay lahat noon. Ngayon nagkaroon tayo ng buhay. Tapos mamamatay natin physical na tao, kung hindi tayo makarapture, pero bubuhayin din doon ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa mga patay. Mangyayari po yan sa rapture. Amen? Yung mga namatay na. Kasama na rin niya si Abraham, 4,000 years ago. At tumawag sa mga bagay na hindi pa hayag, na tila hayag na. Pagka sinabi ng Diyos sa salita ng niya, nangyayari. Let there be light. Nagkaroon ng light. Amen? Magkaroon ng permanent. Nagkaroon ng pero ibig sa permanent yung skies. Siya na sumasampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa. Ibig sabihin po rito sa English, i-believe si Spanoa sa English sa Romans 4:8. Kasi si Abraham po, ang kanyang pananampalataya dumaan ng matinding pagsubok. 100 years na siya. Actually, nung pangako siya, 99, sabi niya, Abraham, magkakaanak ka. Tapos sabi niya, next year magkakaanak ka. So naging 100 years siya. Tapos yung kanyang asawa, barren. Ibig sabihin ng barren, baog. Baog ba kanyang ang sisari? Tapos ang edad niya, 99. Imagine mo yan, baog ka na, 99 ka pa. So talagang hopeless na sa natural. Hopeless sa natural eh. Against hope, Abraham believed in hope. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin, kung sa natural na aasa, wala ka ang probability zero. Zero na ang probability. 100 si Abraham, 99 si Sarah, tas buong. Pero sabi ng Panginoon, magkakaanak ka. So sa natural, wala nang pag-asa, di ba? Wala nang pag-asa. Pero sabi ng Panginoon, magiging ama ka ng maraming bansa. Paano magiging ama ng maraming bansa kung baog ang asawa mo? Okay? Ayon sa sinabi ng Diyos. At ang iyong mga descendants ay magkakaroon. Verse 19, balik na tayo sa Tagalog, Louis. Tapos sabi sa 19, at hindi humina sa pananampalataya na ipinlagay man ang kanyang katawan tulad sa patay. Actually, parang patay na rin ang katawan ni Abraham dahil na 100 years na. Sa Greece, 100 taon na. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, baog na siya, 99 years old pa. Imagine mo yan? Kaya parang patay. Hindi sinabi doon sa unang verse na ang Diyos ay bumubuhay ng patay. Ibig sabihin yung hopeless, ang Diyos pwede niyang gawin yan. Ibig na sabihin ng niya po, pero mas natural natural, pero meron spiritual. Mas makapangyari na rin spiritual. Ang spiritual, ang pinaka-primary derivative, ibig sabihin derivative, nanggagaling lang yung physical doon sa spiritual. Amen? Nagkikensya mo ba? Ang pinanggagalingan ng mga physical, yung nakikita natin ang physical, itong mga physical yan, ang pinanggagalingan niya na yung bagay na hindi nakikita. Yung spiritual, ika nga sa Hebreo 11. Amen mo ba? So, ang Diyos ay spirito, hindi nakikita. So, lahat sa Kanya, posible. Posible po lahat yan. Ngayon, pastor, ano gagawin ko para mangyari sa buhay ko to? Manampalataya ka lang. Manampalataya ka lang. Alam mo siya ka ba manampalataya? Pag sinabi ng Diyos, aamin ka na lang. Amen? Pag sinabi ng Panginoon na gano'n, kahit imposible sa natural, sa nakikita, parang imposible. Eh, mga scientists na walang Diyos, ang hirap nilang maligtas eh. Kasi nananampalataya na rin, wala yung salitang pananampalataya sa kanila.
po yung sabihin ng Jacob? Israel. Ay, pinalitan ng Panginoon yung sa Jacob eh. Tinawag Israel. Kaya merong Israel ngayon. Sino yung mga hari na sikat ng Israel? David. Kaya nga yung kayo mga estudyante, no? May mga diba-dibate ngayon. Bakit daw ang Israel ay pinalayas dyan ng mga Palestino, samantalang mga Palestino, 1700s, inawalan sila dyan. 1700s. Paano nyo i-debate dyan? Sino nauna? Israel o mga Palestino? Yan, Israel nauna, Israel. Panahon pa ni David. 500 before Christ. Panahon ni Jacob, nung pumunta sila dyan, panahon na Joshua, tumawid si Joshua sa Jordan. Ano po ba? At sabi nga nung kanilang Prime Minister ngayon, si Netanyahu di ba, kailangan si Jesus Christ? Saan mo nabuhay si Jesus Christ? Diyan sa Tibet, sa Pilipinas? Saan pinanganak si Jesus Christ? Saan nagbanat si Jesus Christ? Sa Israel. Kailan yun? Di ba kailan yun? Di ba? AD 30. AD 20, 30. Di ba? Doon siya. So nauna siya. Kasi ang claim ng mga Palestino 700s lang sila David before pa ng BC before ng AD, 500 BC. Ano po i-debate siya? Ngayon, kahit sa historical labas ng Bible, alam nyo lahat po ng books na binabasa nyo. History man yan, ano naman. Derivative lang yan ng Bible. Nanggaling lahat yan sa Bible. Amen? Minsan, mali-mali na lang, pero lahat ng literature, lahat ng knowledge galing sa Bible. So, ang Bible, ang kahit yung mga matataling tao, ang pinaka-authority ng history ay ang Bible. Amen? So, yun po. Kaya ang Diyos natin ay totoo. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi nangalinlangan sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po siya nagduda. Paano kayo hindi magdududa? Kailangan sa biyaya ka, kailangan sa pananampalataya ka para hindi ka magduda sa pangako ng Diyos. Kaya nga sa DGC po, patibay ng patibay ng ating pananampalataya. Sa kabila ng sinusubok. Sinusubok ang ating pananampalataya, di ba? Yung mga pamilya natin dito, ilang beses tayo nasusubok, hindi pagsubok. Pero ang pagsubok kong yan, hindi para pahinahin ng ating pananampalataya, actually para patibayin ng pananampalataya. Alam niyo po ba ang pagkain ng pananampalataya? Saan tumitibay ang pananampalataya? Anong pagkain ng pananampalataya? Kung ang sumpo, ang pagkain ng sumpo ay sulit. Anong pagkain ng pananampalataya? Ano pa? Pinaka-vitamins, pagsubok. Pagsubok po ang ating vitamina ng ating pananampalataya. Kaya sabi ni David, ni Pedro, susubukin na parang apoy. Susunugin ng ginto, kung hindi talagang ginto. So ang ating pananampalataya na mas mahalaga sa ginto ay susubukan sa pamamagitan ng apoy. Amen? So sa GTC, dahil wala tayo sa law, inas out na natin ang law, kaya nga pure grace. Ibig sabihin ng pure grace, sasabi ko yung pure grace, ibig sabihin yan, wala tayo sa outside law. Meron tayong law, the law of the Spirit, at yung mga new laws, pero yan ay grace na yan, at saka by faith na yan. Amen? Yun ang ibig sabihin yan. Pagka ganon, ay ang ating paningin, tulad ni Abraham, sa pangako ng Diyos, ay hindi nag-alinlangan. Hindi mag-alinlangan. Minsan, parang humihina, pero dahil sa pure grace tayo, ipuprove ng Diyos yan. Laging patutunayan ng Diyos yung ating pananampalataya. Kapit tandaan ko yan. Amen? Kundi lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo, pinakamagandang asset natin, pananampalataya sa Diyos. Yung iba sabi na, ano magandang asset nyo? Yung pera ko sa bangko. O kaya yung mga insurance ko. Yung insurance ko, asset na rin. Di ba, sister? Pwede kang mag-withdraw dyan. Tapos pagka namatay ka dyan, nagkasakit ka meron kang makukuha. Pero okay din yan, pero pinaka-asset
Pero ang Diyos mo naman, di nasisiro. Alam naman niya eh. Alam mo ba? So yung ating pananampalataya, pinakamahalaga. Yan ang nagiging dulot ng pure grace. Yan ang nagiging bunga ninyo sa pag-aaral nyo sa GBC. Okay? So hindi nag-aaral ka, ang mga lumalakas mo ang inyong pananampalataya, at yun ay nagiging glorification sa Diyos. Nagbibigay ng kalwalan yan sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon ni sumulat ng Hebreo, kung walang pananampalataya, ay hindi malulugod ang Diyos. So, importante mo yung pananampalataya. Amen? Ano yung ibig sabihin ng pananampalataya ngayon? Sige nga. Mas anis ko tayo. Ano yung ibig sabihin ng pananampalataya? Sige. Baka matanong kayo, ano yung ibig sabihin ng pananampalataya? Ha? Pag sinabi ng Diyos, yun ay yun, paniwalaan. Yun ang pananampalataya. Amen? Pag parang bata, sabi ng mga bata, di ba tatanong kayo naging bata, no? Tatanong tayo sa ito ay nung bata tayo, mga 3 years old. Pag sinabi ng tatay mong magbalik mo anak, meron kang pasalubong, naniniwala na ba kayo dahil sa tatay niyo nun? Di ba? Tatanungin niyo pa tatay niyo kung paano, kung saan nakukuha ng pera, tatay. Di ba? Hindi na. Pag sinabi niyang anak, magbalik ko, meron kang candy na pasalubong ka, sigurado ba yan paniniwalaan mo na? Bago paniniwalaan, unang-una, wala kang mundo sa tatay mo. Amen? At wala kang masyadong alam sa mundo. Kaya nga naniniwala ka lang. Amen? Ganun tayo, ganun ang pananampalataya. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari ito, mangyayari ito. Mamaya, pag-uusapan namin yung may pamahato ng Diyos. At magkaroon tayo ng tulad ng bata na pananampalataya ng isang bata. Amen? Para sa ganoon, ay maluwalhati natin ng Diyos. Okay, verse 21, tapusin ko na. Kung may mga tanong po kayo, magtaas na kayo ng kamay. At lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Di ba? Parang yung tatay. Sabi ng tatay, anak, magtulog ka ngayon, tapos kung balik mo, meron kang saksi, meron kang royal, at saka biskuit. Panitulaan mo yan, di ba? Kaya nga sabi ng nanay sa akin, matulog ka, sabi niya, lalo pagka may lagdag ka, mamaya meron kang royal. Panitulaan mo yan. Okay. Bakit? Kasi, meron kapangyarihan yung nangako eh. Ang tatay mo, ang tatay mo, pwede mo bilhin ng royal? Naman, hirap, di ba? Yung mga napagawa ng tatay mo, royal mo kaya. Royal lang yan. Mapapaniwalaan siya. Amen? Ang Diyos, pero kaya siya, kapangyarihan, ito mo rin yung sinasabi niya. Yes. Walang hindi magagawa ang Diyos pag sinabi niya. Ngayon, alamin natin, ano yung mga sinasabi niya? Siyempre, umaasa ka doon sa mga bagay na hindi naman niya pinapangako. Di mo ka, problema ka, ang tabi ng nanay mo. Ang tulog ka na, pagbalik ko, meron kang royal. Pagdating ng nanay mo, ng tatay mo, kaya sa yung aking bisikleta. Hindi na pinangako bisikleta, pinangako niya royal. Royal lang, naghahanap ka bisikleta. Di ba? So, alam niya, yung pinapangako ng ating Panginoon. Para hindi tayo ma-disappoint. Pero siyempre, mag-aantay pa rin tayo. Dahil dito'y, ibinilang naman, nakatwiran sa kanya yun. Alam mo sabihin ng matuwid? Ibig sabihin ko ng matuwid. Sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa. Kung sa katwiran mo, ano ibig sabihin ng matuwid? Yung ayos ka sa Diyos. Yung hindi ka crooked, straight ka. Katanggap-tanggap ka sa Diyos. Ang sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Ano ngayon, paano ka maging matuwid? Yung katwiran ng pananampalataya kay Jesus. Sa pangitong kanyang katwiran, ibibigay sa iyo. I-impute, yan ang sabi sa theological terminology. Okay, i-impute, ibibigay sa iyo. Dahil dito yung ibinilang naman nakatwiran sa kanya. Dahil nanampalataya si Abraham, kahit na imposible, 100 years na siya, 99 years yung kanyang asawa, maugpa, pero dahil sinabi ng Diyos, kahit imposible, pinaniwalaan niya, at nangyari, bago pa mangyari, ay naging katwiran ni Abraham. Amen? Yun na rin ang nagligtas sa kanya. Dahil yun po, pagka sinabi ng Panginoon Jesus, ano pa
kailangan mo muna siguro malalaman yung pagkapataya mo, hindi ka nananampalataya. Pag sinabi ng Diyos, sabi mo, Amen. Yes, Lord. Nananampalataya ko sa sinasabi. Hindi mo gagamitin ang iyong logic masyado. Dapat pwede mo gamitin, pero kahit kinakain ng logic mo, wala lang. Hindi mo ibabase sa iyong emosyon. Parang pakiramdam mo yun, hindi ako ligtas Hindi sa emosyon. Sa sinabi ng Diyos. Amen? Yun ang pananampalataya. Hindi sa emosyon, hindi sa yung pangunawa, kundi sa sinabi ng Diyos. Ano yung sinabi ng Diyos? Amen? Ngayon, hindi lamang dahil sa Kanya isinulat na sa Kanya ibinilang. Ibig sabihin, hindi lamang kay Abraham. Kundi dahil din naman para sa atin. Sa English, also for us. So yung naging katwiran ni Abraham, naging matuwid siya, naging katanggap siya sa Diyos dahil pinaniwalaan niya, sinabi ng Diyos, imposible man sa kanyang paningin, sa kanyang kalakasan. Pero naniniwala siya sa Diyos sa mga imposible paniniwalaan niya yun, naging katwiran sa kanya yun, ngayon sa atin din. Amen? Hindi naman tayo pwede pumunta sa langit sa ating sariling lakas. Pero pagka sinabi ng Diyos, sumupulatay ka sa akin, dadaling ka sa langit. Hindi rin natin kung paano paniwalaan tayo na natin. Amin mo ba? Pag pinaniwalaan mo ngayon, ay matuwid ka. Asa si Pastor RD ngayon? Bakit mo alam? Nakita mo ba? Ha? Ha? Palataya dahil yung mga palataya. Yun. Yun ang pananampalataya. Amen? And then later on, bakit kita mo? Yun ang pananampalataya. Yung mga scientists, napaka ng ano yun eh. Saan? Saan yung mga pruweba? Ang pruweba natin ay yung salita ng Diyos. Amen? Kundi dahil din naman sa atin ay binibilang sa ating mga nagsasampalataya sa kanila na bumuhay sa Kanya pala, Diyos, na bumuhay pagmuli sa mga patay. Ito, idinig na si Jesus Christ. Diyos pakita sa Matthew 24, patapos sa tayo. Kundi dahil din naman sa atin, it's also for us, na ibinilang sa ating mga nagsisampalataya sa Kanya na bumuhay na pagmuli sa mga patay kay Jesus na Panginoon natin. Yung po yung pasihan ng ating pananampalataya na ang Diyos ay binuhay niya si Jesus Christ. At siguro naman, yung ulit ko, bakit tayo mayroong tiyak na pag-asa samantalang hindi pa tayo wala sa atin? Hindi ba naman nabubuhay si Pastor RD ang kanyang katawan? Bakit meron tayong tiyak na pag-asa na mabubuhay sa mga ulit? Tiyak ang nangako sa atin, tsaka nabuhay sa atin. Yun, nangako ang Panginoon at tinupad niya dahil si Jesus Christ ay namatay, inilibing at uling nabuhay na. Nuulit ko, halimbawa si Jesus Christ, hindi pa siya nabuhay na mabuli, nasa lupa pa siya. Pero sinasabi ng Bible, ay sabay-sabay tayo sa rapture. Mauna mo na si Jesus Christ, tapos tayo lahat. Eh, ang pag-asa natin doon, nakabitin. Ha? Nakabitin. Kaya nga sabi nila, si Jesus Christ ang first fruit from among the dead. Siya ang unang bunga ng resurrection. Kung ang bawa, nagbunga yung mangga mo, yung unang pitas mo, mangga, matamis, ano yung susunod na pitas? Mangga o santol? Mangga pa rin, di ba? Ano yung unang bunga, lahat ng bunga, ganun na rin. Alam mo ba? Yun ang ibig sabihin ng first fruit. Si Jesus Christ ang first fruit ng resurrection ng Iglesia. Amen? Therefore, kung tiyak ba si Jesus Christ ay nabuhay? Yes! Ito pa. The ancient historians, lahat ng ancient historians, ano yung ancient historians? Hindi ko alam kung saan nahahati yung modern at saka yung ancient historians. Lahat ng ancient historian, mga historians, walang ni isa na hindi naniniwala kay Jesus Christ na namatay at bigyan ng buhay. Kahit na mga iniligtas. Basta historian. Basta historian. Kasi historian, ano yan eh, talagang parang science din yan eh. Ni isa sa kanila, walang naniniwala na hindi na buhay, ipinako, inilibig si Jesus Christ. Naniniwala natin.
istorya sa marami ng mga mali-mali dyan. Amen? So, ganun po tayo katibay. Kundi dahil din naman sa atin, okay, ay binibilang sa ating mga nagsampalataya sa Kanya na bumuhay na maguli sa mga patay kay Jesus na Panginoon natin. Yun po, yun ang ating test eh. Yun ang ating proof. Jesus Christ ay namatay, binibilang na buhay, therefore tayo may buhay na buhay. Meron tayong pag-asang buhay. Amen? Meron tayong pag-asang buhay. Na ay binigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na maguli sa ikaaring ganap natin. Ito yung lagi ko na-repeat kay Pastor Ali ng verse 12. Na binigay dahil sa ating mga kasuwayan o kasalanan at binuhay na maguli sa ikaaring ganap natin. Siya'y namatay para sa ating kasalanan, siya'y muling nabuhay para mapatawad ang ating mga kasalanan. Sure po yan? Pinaniniwalaan ko yan o hindi? O kailangan pag gumawa. Pagka kailangan pag gumawa, doon ka nagkakamali. Maraming na maraming na deceive. May kapagpakan nakahanap kumbaga sa indalan, dire-diretso. Tapos, may kadita na detour, may talak umalis sa tamang landas. Pananampalataya lamang. Kung wala ka pa mong katiyakan ngayon, tanggapin mo si Jesus Christ. Paniwalaan mo si Jesus Christ ang nagpapaligtas. Wala na iba. Amen? Okay, mag-video tayo. Tapos magkaroon ako ng isang promise na po. Yung rapture na lang sis, no? Pero bago mo yung i-present yan, although ibang rapture po ito, hindi yung nakakagulat. Basahin ko lang yung isang pangako ng Diyos. Siguro, every time ako mag-preach dito, ay babasa-basahin natin yung mga pangako ng pagbalik ni Jesus Christ. Okay? Gusto niyo po ba yun? Yung pangako niya, paano siya babalik? Sinabi niya kasi babalik siya. Tapos, sinabi niya kung paano. Basahin ko muna, tapos i-video, makikinig ka sa video. Alam niyo lalo na ngayon, sa mga panahon ng technology, mabibidyohan mo lahat. Tapos may mga CCTV. May CCTV dyan. Tapos tawag na dyan, rapture. Tawag na dyan, ang tawag kasi na dyan, yung great, yung pagkawala. Parang may fatty na basahin ko po, no? Pakinggan nyo na mabuti. Sa 1 Corinthians 15, ito yung ating isang babasahin ko muna. Marami po yan pero sa Thessalonica, pero dito muna tayo. Verse 50 na. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, si Pablo, very intimate sa rito, kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa harian ng Diyos. O pinakailangan mamatay. Kung hindi mo mamatay sa rapture, pinakailangan magbago. Sa isang mata, kailangan babaguhin. Okay? At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Hindi pwede. Kailangan may panibagong katawan. Pakinggan ninyo ang hiwaga nito. Pakinggan nyo, no? Hindi mamamatay ang lahat. So, hindi lahat mamamatay. Because meron si rapture. Ngayon, i-claim na natin yun. Kahit mga mabuhay, ito malapit na ang rapture. Amen? I-claim nyo na. Kahit na may sakit ka ngayon, Panginoon, yung aking bukas sakit, pwede pong mabagasan, magpina na natin diesel. Makakababa ka sa dulo to. Abot ba sa rapture to? Aabot yan. Panalangin mo na. Amen? Kasi meron talaga hindi mamamatay. Ako, sa mga pangarap ko, kasama ako doon. Bakit hindi na ako iiyakan, hindi na ako gagastos pa, at parang sabay-sabay na, di ba? Kasi malapit din. At susunod, pag-aralan natin yung moment nito, andyan lahat ng mga players, andyan yung mga actors. Pakinggan ninyo ang hiwaga nito. Hindi mamamatay. Ang hiwaga na ito
naniniwala, parang posible yan. Okay, pero sabi ko nga, pag ang Diyos ang nagsalita, anong ating response? Amen. Ano ibig sabihin ng amen? Nawa. Siya nawa. Sabihin tayo. Amen. Okay, hindi lahat. Hindi mo mamatay ang lahat. Ngunit lahat. Kung lahat ay hindi mo mamatay, pero lahat tayo'y papaguhin. Bakit papaguhin? Hindi nga. Kung hindi lahat mamamatay, hopefully ako makasama tayo dito. Lalo na ako, panalangin ko, hindi tayo masasama sa mamamatay. Pero bakit lahat papaguhin? Bakit papaguhin? Kasi ang binasa natin kanina, hindi uubulan ko sa langit. Amen? Sa isang sandali, mabilis lang. Sa isang mata, ganun ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi na kailangan yung matagal na retoke. Okay? Yung mga nagpaparetoke dyan. So, ito, paano magparetoke? Yung mga, sino nagpaparetoke dito? Kaya sa kamay? Nakakamin ha? Yung mga nagparetoke rito. Pagka nagparetoke ako yung mata, sabi ng mata ko, parang nauulo na. Kasi gawin mo ay facelift na pa. Pwede ba yung po pagka nagpa-retoke dito muna, tapos next month yung kabila? Pero by face din siguro yan, di ba? Parang kung sabihin, by face, face by face. Tama? Hindi mo pwede biglain. Kasi kailangan natin. Pero sa atin, sabi nito, sa isang mata, amen? Sa isang sandali, kasabay ng muling tunog ng trompeta, pagtunog ng trompeta, ang mga patay, muna no, para sa Thessalonica, ay muling bumuhayin. Mga patay muna. Kapastor Andy, sila akong amin. Sila May, kapatid ko. Bubuhayin. At di na mamamatay. Di na mamamatay. Sarap po niya. Babaguhin tayong lahat. Sapagkat itong katawang nabubulong ay dapat mapalitan ng di nabubulong. At ang katawang namamatay ng di namamatay. Pagkulayan yung ito sa salita nito. Kapag napalitan na ng walang pagkabulong ang nabubulong at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasad ng kasulatan. Nilupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Sa ibang salin, nilaman na ng pagtatagumpay ang kamatayan. Di ba kamatayan yung pinakamahirap? Pero kung aalis mo ng kamatayan, hindi, ang sarap na. Hanggang kailan natin makakapili yung mga natin sa buwan? Higit sa lahat sa Jesus Christ. Physical lang, sa langit. Hanggang kailan? 1,000 years ba magsasawa na kayo sa akin sa langit? Pastor, sawa na ako sa'yo, 1,000 years na. 20,000 years. Ako, Pastor, sawa na ako sa'yo. Ang eternity. Magkakasama tayo sa langit. Kailan matatapos ang eternity? Amen po ba? Napakasarap niyan. So, magantay lang tayo. Okay? Magantay tayo. Darating niya. Pangako yun ng Diyos eh. Okay? Nasa kamatayan ng iyong tagumpay. Kasi po, kamatayan very, kumbaga sa, dami yung sinisila. Very powerful. Dreadful. Nakakatakot. Pero dahil sa kamatayan ng pag-abuhay ni Jesus Christ, dahil sa resurrection ng Iglesia, ay ito yung hamon. Nasa kamatayan ng iyong tagumpay. Nasa kamatayan ang iyong kamandag. Pero kung kasi kamandag ng kamatayan, may sakit, may tibong, may pain. So, pero dahil sa resurrection, Jesus Christ, at dahil sa resurrection ng Iglesia, masasabi natin, nasaan ang kamatayan ang iyong kamandag. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos
galing tagumpay? Diba sa Diyos? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yun po yung ating tagumpay. Kay Jesus Christ. Amen. Tapos, kaya nga, ito yung sa conclusion pa, mga kapatid, magpakatatag kayo. Be strong. Pag mayroong resurrection. Huwag matitinag. Magpakasipag kayo. Best na matupay-pay, magpakasipag pa kayo. Sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Ito reward naman. Hindi ka maliligtas dito. Ligtas ka na rito, may assurance ka na eh. Pero pagka alam mo yan, tapos magpapakasipag ka pa, may gantimpala sa iyo. Dito pa man, hanggang sa langit. Amen? Isang gantimpala niya yung peace of dalawang visas, pagka nagdirigod ka. And then yung faith mo tumitibay. Hindi ka basta kasi iwasan yung magiging passive. Mental passivity, physical passivity, kailangan active ka sa ministry. Kasi sa passivity, doon po kikilos sa Satanas. Doon ka i-deceive ni Satan. Pero yes, importante rin yung mag-mourn ka, umiyak ka, it's necessary po yan. Pero it's not forever. Merong after na tumigilan ng Panginoon, tayo, hindi natin mamamadalitin. May proses yan. Kada tao, iba, tapos ano impact sa'yo nung nangyari, depende. Pero eventually, papalakasan tayo na Panginoon. Amen? Makipag-cooperate tayo sa Diyos. It is, alam niyo po sa GTC, it is the time to surrender our lives to God. Time po yan. It is the call and time for us to give and surrender, to give everything to the Lord. Sapagkat, hindi naman tayo hawak na lahat. Tama? Wala tayong hawak sa atin. Ang Diyos lang ang tinawag sa buhay natin. So, isubo natin sa Kanya. Pero yung pagsubo natin sa Kanya ay kailangan active tayo. Ang ating mind ay hindi passive. Cooperating. Co-working. Cooperative. Kasi pagka inubala ka sa akin, hindi ka nag-isip si Satanas na kukuha sa'yo nun. Kasi hindi ka gagamitin ng Panginoon kung passive ka. Hindi ka gamit ng Panginoon ng hindi ka gamit ng Panginoon Kristiyanong robot. Hindi gumagamit ng robot ang Diyos. Ang Diyos ay gumagamit ng may mga will. May kusa. Active participating. Learning, growing. Amen po ba? So yun ang call. Maglingkod pa tayo. Tulad ng mga estudyante pa sa RJs ng mga lingkod pa sila. Praise God. Tulungan na para sa Panginoon Jesus. Gawin natin yan. And then, of course, yung papantay ginahin ni Pastor RJ, tuloy nyo yan for the glory of our Jesus Christ. Amen? Yun lang talaga yung time ni Pastor RJ na i-guide kayo. Yung guidance niya ngayon, enough na yun para mag-dire-diretso kayo and then mag-take charge na kayo at ang Panginoon gagawa sa inyo kung paano nyo mag-dire-diretso yan. Amen, mga youth? Tama ba yan? So, dire-diretso kayo for the glory of God, for the name of Jesus Christ, at hindi mawawala ng kaguluhan yung pinag-iimpod sa inyo ni Pastor RJ. Amen? Amen ba? Sino po, no? Sige, tingnan natin ngayon. Malapit na ang rapture. Ganito po mangyayari yan. Ito ano lang to, no? Parang imagination. Hindi naman din siya parang movie lang, paano. Pero ganyan ang mangyayari. Sige, sis, makita natin. Tingnan natin. Cell phones, security cameras, law enforcement body cams, doorbell cams, and more will all